Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng pighati, pagtataksil, at ang di matatawarang lakas ng isang babae. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi mula sa kaaway, kundi mula sa mga taong inaasahan mong poprotekta sa'yo. Paano kung ang mismong pamilyang pinag-alayan mo ng lahat ay siya pa palang magiging dahilan ng iyong pagguho? Ating pakinggan ang kwento ni Liwayway. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Valerio ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay kumikinang na parang mga diamante, at ang masayang tawanan ng mga bisita ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malawak na sala. Masaya dapat ang lahat. Salubong para sa bagong taon. Isang simula ng panibagong pag-asa. Para kay Liwayway, ang lahat ng ito ay isang magandang panaginip. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawang si Dalisay na nakikipagtawanan sa mga kamag-anak nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 3 taon. 3 taon na siyang asawa nito, at kahit kailan ay hindi pa rin siya lubusang makapaniwala na ang isang simpleng tulad niya ay napabilang sa marangyang pamilya ng mga Valerio. Ate Liway, ang ganda-ganda mo naman ngayong gabi. Napalingon si Liwayway sa hipag niyang si Marikit na may dalang 2 kopita ng champagne. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng pulot. Ngunit sa mga mata nito, may kung anong lamig na hindi maipaliwanag ni Liwayway. Salamat, Marikit. Kayo rin. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Sagot niya, tinanggap ang isang kopita. Para sa masaganang bagong taon, sabi ni Dalisay na lumapit sa kanila. Itinaas ang kanyang baso. At para sa pinakamamahal kong asawa, si Liwayway. Hinalikan siya ni Dalisay sa pisngi. Sa harap ng lahat, sila ang perpektong mag-asawa. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, alam ni Liwayway ang bigat ng bawat araw na sinusubukan niyang makuha ang loob ng kanyang biyenan, si Doña Perla. At para bang tinawag, ang matikas ngunit nakakatakot na presensya ni Doña Perla ay biglang pumagitna sa kasiyahan. Huminto ang musika. Tumahimik ang mga bulungan. Ang mga mata ng lahat ay napako sa matriarka ng pamilya Valerio na nakatayo o na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Nasaan ang pera? Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay parang malaking bato na bumagsak sa gitna ng silid. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Ang pera na para sa mga aginaldo ng mga bata. 100,000 piso. Nakalagay sa puting sobre sa ibabaw ng aking mesa kanina. Ngayon, wala na. Patuloy ni Doña Perla, ang kanyang mga mata ay parang mga sundang na dahan-dahang lumibot sa mga panauhin bago tuluyang tumuon. Kay Liwayway, nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ano pong pera, Mama? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Doña Perla. Sa halip, lumakad ito papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng akusasyon. Si Dalisay ay napaurong, parang batang takot sa ina. Si Marikit naman ay nagtago sa likod ng kanyang kuya, may pekeng pag-aalala sa mukha. Huwag ka nang magkunwari, Liwayway, malamig na sabi ng matanda. Alam nating lahat dito na ikaw lang ang hindi taga rito. Ikaw lang ang may pinakamalaking pangangailangan. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Liwayway na parang libu-libong karayom. Ang hiya ay gumapang sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga bisita. Mama, hindi ko po gagawin yon, giit ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Dalisay, nagmamakaawa na ipagtanggol siya.
Dalisay, sabihin mo sa kanila. Ngunit si Dalisay ay parang isang estatwang hindi makagalaw. Umiwas ito ng tingin. Ang mukha ay putlang-putla. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway ang unang yugto ng pagtataksil. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang akusasyon. Kung wala kang itinatago, ibibigay mo sa akin ang bag mo. Utos ni Doña Perla. Bago pa man makasagot si Liwayway, marahas na hinablot ng kanyang biyenan ang kanyang maliit na handbag. Walang pakundangan nitong ibinuhos ang lahat ng laman sa sahig na gawa sa marmol. Nagkalat ang kanyang lipstick, pulbos, suklay, at ang pitaka niya. Isang maliit na litrato nila ni Dalisay noong kanilang kasal ang gumulong malapit sa paa ng kanyang asawa. At doon, sa gitna ng kanyang mga gamit, ay isang puting sobre. Walang laman. Ayan, sigaw ni Doña Perla, dinampot ang sobre at iwinagayway sa harap ng lahat. Ang katibayan! Kinuha mo ang pera at itinago mo na kung saan. Hindi totoo yan. Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang pagtatanggol ay nawawala na sa hangin. Wala akong alam sa sobre na yan. Tumingin siyang muli kay Dalisay. Ngunit ang kanyang asawa ay nakayukulang, hindi kayang salubungin ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Liwayway. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng sampal ni Doña Perla ay nagpatabingi sa kanyang ulo at nagdulot ng matinis na ugong sa kanyang tainga. Ang sakit ay hindi lang pisikal. Ito ay sakit ng pagkakanulo, ng kahihiyan, ng pagyurak sa kanyang buong pagkatao sa harap ng maraming tao. Tumahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang naghahabol na hininga ni Liwayway. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit sa gitna ng sakit at pagkapahiya, isang bagay sa loob ni Liwayway ang biglang nagbago. Ang init sa kanyang pisngi ay gumapang pataas. Naging apoy ng galit sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng takot o lungkot. Ito ay malamig. Matigas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Pagkatapos ay sa duwag niyang asawa. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang bawat salita ay matigas at malinaw. Sapat lang para marinig sa nakabibinging katahimikan. Talaga? Sa tingin ninyo, ako ang magnanakaw? Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno ng isang panganib na ngayon lang narinig ng pamilya Valerio. Kung ganoon, pagpapatuloy niya, mas mabuting pag-isipan ninyong muli. Ang sampal na dumapo sa pisngi ni Liwayway ay masakit. Ngunit ang sakit na dulot ng pananahimik ni Dalisay ay higit pa sa 10 beses na mas matindi. Ang 3 taon ng kanyang pagtitiis, pagpapakumbaba, at walang sawang pagsusumikap na maging karapat-dapat sa pamilya Valerio ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Ang lahat ng yun ay nabura ng isang sampal mula sa kanyang biyenan at sinilyuhan ng kaduwagan ng kanyang asawa. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, habang nakatitig sa nag-aapoy na mga mata ni Doña Perla, naramdaman ni Liwayway ang pagbabago sa loob niya. Ang babaeng laging umiiyak sa sulok ay wala na. Ang asawang laging nagpapaumanhin kahit hindi niya kasalanan ay naglaho na. Ang pumalit ay isang taong pagod na, isang taong nasagad na, isang taong wala nang pakialam kung ano ang sasabihin ng iba. Bago pa man may makapagsalita, ang kamay ni Liwayway ay kumilos ng may sariling isip. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Isang tunog na mas malakas at mas matunog kaysa sa nauna ang umalingaw-ngaw sa buong Villa Esmeralda. Ang sampal ni Liwayway ay buong-buo at sapul sa pisngi ni Doña Perla. Ang pagkabigla sa mukha ng matanda ay hindi mababayaran. Ang kanyang mga mata
ay nanlaki sa hindi makapaniwalang galit. Ang mga bisita ay napasinghap, maging si Dalisay ay natigilan, napatingin sa asawa na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ate Liway, tama na. Anong ginagawa mo kay Mama? Sigaw ni Marikit. Biglang lumabas mula sa pagkakatago sa likod ni Dalisay para gampanan ng papel ng isang nag-aalalang anak. Ngunit nang salubungin ni Liwayway ang kanyang tingin, nakita niya ang lahat. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito kanina. Ang pekeng pag-aalala ngayon. Si Marikit. Ang ahas sa kanilang pamilya. At ikaw. Malamig na sabi ni Liwayway. Humakbang siya papalapit dito. Ang kanyang presensya ay biglang naging mabigat at nakakatakot. Huwag kang umarteng inosente. At isa pang sampal ang bumagsak. Sa pagkakataong ito, sa makinis na pisngi ni Marikit, napaatras ang dalaga, hawak ang namumulang mukha. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho at napalitan ng takot. Sa wakas, ibinaling ni Liwayway ang kanyang tingin sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Si Dalisay. Ang kanyang mga mata, na puno ng durog na puso, ngunit may bakal na determinasyon, ay tumitig dito. 3 taon, Dalisay. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng pait. 3 taon kong tiniis ang lahat. Ang masasakit na salita ng nanay mo. Ang mga parinig ng kapatid mo. Tiniis ko dahil mahal kita. Tiniis ko dahil umasa ako na balang araw, ipagtatanggol mo ako. Bumagsak ang isang butil ng niyang luha mula sa kanyang mata. Ngunit agad niya itong pinunasan. Ngayong gabi, sa harap ng lahat, hinayaan mo silang yurakan ang pagkatao ko. Sa bawat segundong nanatili kang tahimik habang sinasampal ako ng nanay mo. Doon mo ako pinatay. Doon mo pinatay ang pagmamahal ko para sa'yo. Lumapit si Dalisay, iniunat ang kamay. Liway, mahal, mag-usap tayo. Ngunit umiling si Liwayway umatras. Wala na tayong dapat pag-usapan, tapos na tayo, Dalisay. Sabi niya, ang bawat salita ay parang hatol. Maghiwalay na tayo. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga panauhin. Ang salitang hiwalayan ay isang sumpa sa pamilya Valerio na kilala sa kanilang perpektong imahe. Ngumisi si Doña Perla, ang pula ng sampal ay bakas pa rin sa kanyang pisngi. Walang hiya ka. Matapos kang ampunin ng pamilyang ito ang igaganti mo? Isang eskandalo? Ngumiti si Liwayway, isang nga ang ngiting walang bahid ng anumang saya. Isang nga sa ngiting mapanghamon. Eskandalo ba ang hanap ninyo, Doña Perla? Tanong niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng isang side table, malapit sa isang florera ng mga bulaklak, ang kanyang cellphone. Nakatayo ito, nakasandal sa florera, at sa itaas na bahagi ng screen, isang maliit na pulang ilaw ang kumukurap-kurap. Nagre-record. Sa katunayan, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Para marinig ng lahat, nagsimula akong mag-record nung binabati pa tayo ni Dalisay ng Happy New Year. Gusto ko lang sanang kunan ng masasayang alaala. Tumingin siya sa kanilang lahat, isa-isa. Hindi ko akalain na mas maganda pa pala sa inaasahan ko ang magiging palabas. Ang mukha ni Marikit ay biglang namutla na parang papel. Si Doña Perla ay natigilan. At si Dalisay, sa wakas, ay tila natauhan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkaunawa. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang eksena ay naging mas malinaw. Ang katahimikan ay binasag ng isang sigaw na puno ng galit mula kay Doña Perla. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hayop ka. Walang utang na loob. Lumayas ka. Kinuha ni Liwayway ang kanyang bag mula sa sahig. Kinuha ang kanyang cellphone
At walang lingon-likod na naglakad patungo sa pinto. Dumaan siya sa tabi ni Dalisay na nanatiling nakatayo roon, isang duwag na manunood. Hanggang sa huli, nang buksan niya ang malaking pinto na gawa sa nara, ang malamig na hangin ng Enero ay humampas sa kanyang mukha. Isang malakas na kalabog ang narinig niya sa kanyang likuran nang isara ang pinto. Naiwan siyang nakatayo sa labas sa dilim ng gabi sa unang araw ng bagong taon. Dala lang niya ang kanyang handbag at ang cellphone na naglalaman ng katotohanang magpapabago sa lahat. Mag-isa siya, nasaktan, at ipinagtabuyan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang pagiging malaya. Ang malakas na kalabog ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang hudyat na nagpatigil sa lahat ng bulungan na wala na si Liwayway. Ngunit ang bigat ng kanyang presensya, ang anino ng kanyang pag-alis, ay nanatili sa bawat sulok ng silid. Para kay Dalisay, ang tunog na yon ay parang isang hatol, isang pader na biglang itinayo sa pagitan niya at ng babaeng minsan niyang ipinangakong aalagaan habang buhay. Nakatayo lang siya roon, paralisado, habang ang mga mata ng kanilang mga bisita ay nagpapalipat-lipat sa kanya, sa kanyang ina, at sa pinto kung saan huling dumaan si Liwayway. Naramdaman niya ang kahihiyan, ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang takot. Isang takot na pamilyar sa kanya, ang takot sa kanyang ina. Tapos na ang palabas. Anunsyo ni Doña Perla, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit, ngunit meron pa ring awtoridad. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Pasensya na sa napanood ninyong eksena. Hindi namin inaasahan na may ahas pala kaming pinatuloy sa aming pamamahay. Iyon na ang hudyat. Mabilis na nagpaalam ang mga bisita, ang kanilang mga muka ay puno ng awa, pagtataka, at hindi maitatagong tsismis. Walang gustong manatili pa. Sa loob ng ilang minuto, ang dating masayang bulwagan ay naging isang tahimik at malamig na lugar na sinasaksihan lamang ng 3 natitirang miyembro ng pamilya Valerio. Nang masigurong wala ng ibang tao, ang pinipigilang galit ni Doña Perla ay sumabog. Hayop ang babaeng yon, walang utang na loob. Matapos nating pulutin mula sa kung saang lupalop, may lakas ng loob siyang sampalin ako at pagbintangan tayo. Mama, yung video. Nanginginig na sabi ni Marikit. Ang kanyang muka ay basang-basa na ng luha. Paano kung ipakalat niya yon? Doon lang tila natauhan si Dalisay. Ang video, ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinarap siya ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay nanlilisik. At ikaw, Dalisay, bakit ka nakatunganga lang dyan? Bakit hindi mo siya pinigilan? Hinayaan mong bastusin niya ako at ang kapatid mo sa harap ng maraming tao. Ganyan ka ba talaga kahina? Yumuko si Dalisay. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano ang sasabihin niya? Na tama si Liwayway? Na alam niyang may mali? Sa simula pa lang? Ang pagsasabi ng katotohanan ay katumbas ng pagsuway sa kanyang ina, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa. Tama na, matigas na sabi ni Doña Perla. Tila nag-iisip na ng malalim. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot. Unahan natin siya. Kinuha ng matanda ang kanyang telepono. Ito ang mangyayari, sabi niya, habang tinitingnan ang 2 niyang anak na parang isang general na nagbibigay ng utos sa kanyang mga sundalo. Si Liwayway ay nahuling nagnanakaw. Nang siya ay makumpronta, nagwala siya. Sinaktan niya ako at si Marikit. At ngayon, sinusubukan niya tayong takutin gamit ang isang video na malamang ay inedit na niya para palabasin tayong masama. Maliwanag? Tumingin si Dalisay sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Mama, pero ano? Dalisay, putol nito sa kanya. Paninindigan mo ang babaeng yon. Ang babaeng sumira
sa pangalan ng pamilya natin, sa mismong bagong taon. Pili ka, Dalisay, siya o ang pamilya mo. Ang tanong na yon ang pumatay sa anumang natitirang tapang sa puso ni Dalisay. Muli, yumuko na lamang siya. Isang pagsuko. Ngumiti si Doña Perla. Isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Mabuti. At nagsimula ang lason. Nakinig si Dalisay habang tinatawagan ng kanyang ina ang kanilang mga tita at tito, ang mga ninong at ninang niya sa kasal, ang mga maimpluwensyang kaibigan ng pamilya. Sa bawat tawag, ang kwento ay nagiging mas detalyado, mas kapani-paniwala. Ang boses ni Doña Perla ay nagiging malungkot. Umiiyak pa nga sa ilang pagkakataon na para bang siya ang tunay na biktima. Oo, tita. Nakakahiya, pero kailangan ninyong malaman. Ang asawa ni Dalisay, sinaktan niya ako. Oo, nahuli namin siyang nagnanakaw. Para siyang nanonood ng isang dula. Isang napakagaling na aktres ang kanyang ina. At siya, kasama ang kanyang kapatid, ay mga kasabwat sa kasinungalingan sa pamamagitan ng kanilang pananahimik. Nang hindi na niya makayanan, tahimik siyang umakyat sa kanilang kwarto. Sa master's bedroom, ang lugar na minsan ay naging kanlungan nilang dalawa ni Liwayway. Ang amoy ng pabango ni Liwayway ay naroon pa rin. Ang damit na isusuot sana nito kinabukasan ay nakasabit pa sa aparador. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, may isang maliit na sticky note na may sulat kamay nito. Dal, don't forget your vitamins. I love you. Napaupo si Dalisay sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang ulo. Ang bigat ng kanyang konsensya ay halos dumurog sa kanya. Naalala niya ang ngiti ni Liwayway, ang pag-aalaga nito kapag may sakit siya. Ang paraan nito ng pagtawa sa mga corning biro niya. Minahal niya ito. Alam niyang mahal na mahal niya ito. Ngunit ang pagmamahal na yon ay hindi sapat para labanan ang takot niya sa kanyang ina. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Umaasa na baka si Liwayway iyon, na baka gusto nitong makipag-usap, makipag-ayos. Ngunit isa yung text message mula nga kay Liwayway. Nanginginig niyang binuksan yon. Isang maikling mensahe lang, ngunit ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Binibigyan kita ng 24 na oras para sabihin ang totoo. Kung hindi, ang buong mundo ang makakaalam. Nabitiwan ni Dalisay ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa malambot na carpet. Ang kanyang mukha ay namutla at ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Ang ultimatum ay inilatag na at alam niyang wala siyang lakas ng loob para harapin ito. Ang tanging lugar na naisip ni Liwayway na puntahan ay ang maliit na apartment ng kanyang matalik na kaibigan, si Clara. 2:00 na ng madaling araw nang katukin niya ang pinto nito. Basang-basa sa hamog at nanginginig sa lamig at sa sama ng loob. Sa sandaling bumukas ang pinto at nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Clara. Doon na bumigay ang lahat ng lakas na pinilit niyang tipunin. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Walang salitang namutawi, tanging mga hikbi lamang na naglalaman ng 3 taon ng tiniis na sakit at ng ilang oras na bangungot. Niyakap siya ng mahigpit ni Clara. Halika sa loob, Hira, sabi nito, ginagamit ang palayaw na tanging ito lang ang tumatawag sa kanya. Nandito lang ako. Sa loob ng apartment, sa isang lumang sofa na naging saksi sa marami nilang kwentuhan, ibinuhos ni Liwayway ang lahat. Ang bawat detalye, ang akusasyon, ang paghalughog sa kanyang gamit, ang sampal, ang katahimikan ni Dalisay, ang kanyang paglaban, at ang video. Si Clara ay nakinig lang, hindi nagsasalita. Hinahaplos ang kanyang likod habang ang mga luha ni Liwayway ay patuloy na dumadaloy. Anong gagawin ko, Clara? Tanong niya nang sa wakas ay maubusan na siya ng luha. Ang kanyang boses ay paos at basag. Sinira nila ako. Hindi. Matatag na sabi ni Clara. Hinawakan ng kanyang mga kamay. Hindi ka nila sinira.
Ginising ka lang nila. At ngayon, lalaban tayo. Nakatulugan ni Liwayway ang bigat ng damdamin. Ngunit ang kanyang pagpapahinga ay hindi nagtagal. Kinaumagahan, ginising siya ng walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Nang kunin niya ito, nakita niya ang sunod-sunod na notifications. Mga text messages, mga missed calls mula sa mga numerong hindi niya kilala, at mga alerto mula sa social media. Nanginginig niyang binuksan ang kanyang Facebook account. Ang unang bumungad sa kanya ay isang post mula kay Dalisay. Isang family picture nila nakuha bago magsimula ang gulo noong nakaraang gabi. Ang caption, "Starting the new year with the people who matter most. Family is everything." Parang may kung anong pumiga sa puso ni Liwayway. Isang kasinungalingan, isang malaking pagkukunwari. At pagkatapos, binasa niya ang mga komento. "Kawawa naman si Tita Perla. Be strong po." "Nakakahiya yung asawa mo, Dalisay. Walang modo." Gold digger talaga. Lumabas din ang tunay na kulay. Sana makarma agad yang si Liwayway. After all that the Valerios did for her, ganyan pa igaganti niya. Ang bawat komento ay isang sampal. Mas masakit pa sa sampal na tinanggap niya kagabi. Ang laso na ikinalat ng pamilya Valerio ay mabilis na kumalat, at ang mga taong dati ngumingiti sa kanya ay siya na ngayong humuhusga sa kanya nang walang kaalam-alam sa katotohanan. Ito na pala iyon. Ito ang digmaan na sinasabi nila. Isang digmaan kung saan ang kanyang kalaban ay hindi lang ang pamilya Valerio, kundi ang opinyon ng buong mundo na binuo ng kanilang mga kasinungalingan. "I-post mo na yung video, Hira," sabi ni Clara na sumilip sa kanyang likuran. Ang mukha ay puno ng galit. "Ipakita mo sa kanila kung sino talaga ang mga demonyo." Binuksan ni Liwayway ang kanyang gallery. Tinitigan niya ang thumbnail ng video. Isang pindot lang at matatapos na ang lahat. Ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang paglalabas ng video ngayon ay magmumukha lamang isang ganti ng isang taong galit. Gusto niya ng higit pa sa ganti. Ang gusto niya ay hustisya. At gusto niyang ang hustisya ay ihain sa paraang hindi nila malilimutan. Sa halip na i-upload ang video, binuksan niya ang create post. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa una. Ngunit habang nagtatype siya, isang kakaibang katatagan ang kanyang naramdaman. Hindi ito isang mahabang paliwanag. Hindi ito isang post na puno ng galit o pagmamakaawa. Ito ay simple, maikli, at puno ng nakatagong kapangyarihan. May sariling lakas ang katotohanan at malapit na itong lumabas. Walang mga pangalan, walang mga akusasyon, tanging isang pangako. Pinindot niya ang post. Agad na pumasok ang mga komento at reaksyon. Marami pa rin ang nangutya. Ngunit may iilan na nagpakita ng pagdududa, mga taong nakakakilala sa kanya at alam na hindi siya masamang tao. Nakahinga siya ng maluwag. Ito ang unang hakbang, ngunit ang panandaliang kapayapaan ay agad na winasak ng isang bagong notifikasyon, isang komento sa kanyang post mula kay Marikit Valerio. Ang komento ay isinulat sa paraang puno ng pag-aalala at pagpapakumbaba para mabasa ng lahat. "Ate Liway, bakit ka nagsasabi ng mga ganyang bagay? Kung may problema ka, laging bukas ang pamilya para patawarin ang mga pagkakamali mo. Umuwi ka na. Nag-aalala kami sa'yo, lalo na si Kuya Dalisay." Nanlamig si Liwayway habang binabasa ito. Isang napakatalinong galaw. Sa isang komento, muling ipininta ni Marikit si Liwayway bilang isang taong hindi matatag at puno ng kasalanan, habang sila naman ang nagpapakita ng pag-unawa at pagpapatawad. Nagsimulang umulan ng mga papuri para kay Marikit sa comment section. Ang digmaan ay nagsimula na nga, at si Liwayway ay biglang napagtanto na ang kanyang kalaban ay mas tuso at mas mapanganib
kaysa sa kanyang inaakala. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang patak ng asido sa balat ni Dalisay. Ang ultimatum ni Liwayway, 24 na oras, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang bawat pag-vibrate ng kanyang telepono ay nagdudulot sa kanya ng kaba sa pag-aakalang baka iyon na ang sandali ng paghuhukom, ang sandali kung kailan ipapakalat ni Liwayway ang video sa buong mundo. Nakita niya ang post ni Liwayway. Nakita rin niya ang napakagaling na sagot ni Marikit. Mula sa sala, naririnig niya ang kanyang ina na patuloy na nakikipag-usap sa telepono. Pinapalakas ang kanilang bersyon ng kwento. Dinadagdagan ng mga pekeng luha at paghihinagpis. Isang pamilyang nagkakaisa sa kasinungalingan. At siya, nasa gitna ng lahat, durog ang konsensya. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling, pinuntahan niya si Marikit sa hardin. Nakaupo ito sa isang swing, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Isang maliit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang binabasa ang mga papuri sa kanya online. Marikit, mahinang tawag ni Dalisay. Tumingala ito. Ang nangiti ay agad na palitan ng isang malungkot na ekspresyon. Kuya, kumusta ka na? Tungkol sa pera. Diretsong sabi ni Dalisay, bagamat ang kanyang boses ay kulang sa kumpiyansa. Magsabi ka sa akin ng totoo, ikaw ba talaga? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Biglang tumayo si Marikit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at nagsisimula ng mamasa. Kuya, pati ba naman ikaw? Pagkatapos ng lahat, sa akin ka pa rin magdududa? Hindi mo ba nakita kung paano niya sinaktan si Mama? Kung paano niya ako sinampal? Nagsimulang tumulo ang mga luha nito. Bawat patak ay perpektong nakalkula. Akala ko kakampi kita. Akala ko pamilya tayo. Siya lang ang pinaniniwalaan mo. Ganoon na ba talaga kalaki ang pagmamahal mo sa babaeng yon para talikuran mo ang sarili mong kapatid? Bawat salita ni Marikit ay tumama sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Dalisay. Ang kanyang kahinaan pagdating sa pamilya. Napaatras siya. Nalunod sa pagguho ng konsensya na idinulot ng mga luha ng kanyang kapatid. Hindi sa ganoon, Marikit. Nagtatanong lang. Sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Umiling-iling si Marikit, humihikbi. Masakit, kuya. Sobrang sakit na kahit ikaw, kino-question ako. Natalo na naman si Dalisay. Tinalikuran niya ang kanyang kapatid at bumalik sa loob ng bahay. Ang katotohanan ay isang liwanag na sinusubukan niyang abutin, ngunit laging may humaharang na anino. Hindi na niya kaya ang bigat. Dumiretso siya sa minibar ng kanilang ama. Kumuha siya ng isang bote ng mamahaling brandy at isang baso. Hindi na niya ito nilagyan ng yelo. Diretsong ininom niya ang maitim na likido. Umaasang papatayin nito ang mga boses sa kanyang isipan. Habang lumalalim ang gabi at nauubos ang laman ng bote, nagsimulang maging malabo ang kanyang paligid. At sa pagkalabong iyon, isang alaala ang dahan-dahang lumitaw mula sa mga anino ng kanyang nakaraan. Isang kafe. 5 taon na ang nakalipas. Sa kanyang harapan ay si Ana, ang kanyang unang pag-ibig, umiiyak ng tahimik. Hawak niya ang mga kamay nito, mga kamay na kasing lamig ng yelo. Hindi kita maintindihan, Dalisay, sabi ni Ana. Ang boses ay basag. Akala ko ba okay na tayo? Akala ko ba mahal mo ako? Mahal kita, Ana. Pero ang mga salita ay parang mga tinik sa kanyang lalamunan. Mga salitang isinaulo niya, mga salitang idinigta sa kanya. Hindi tanggap ng pamilya ko. Hindi raw tayo bagay. Para rin sa ikabubuti mo, to. Sa isang mesa sa di kalayuan, nakaupo ang kanyang ina, si Doña Perla. Hindi ito nakatingin sa kanila, ngunit alam ni Dalisay na pinapanood nito ang bawat galaw niya. Tinitiyak
Nasusundin niya ang utos. Ang anino ng kanyang ina ay bumabalot sa buong eksena. Biglang napabalik si Dalisay sa kasalukuyan. Napahampas siya sa bar. Pareho. Ito ay nangyayari ulit. Ibang babae, ibang sitwasyon, ngunit parehong kaduwagan. Pinili na naman niya ang kanyang pamilya kaysa sa babaeng mahal niya. Pinabayaan na naman niyang diktahan ng kanyang ina ang kanyang buhay. Hindi na. Bulong niya sa sarili, lasing at desperado. Hindi na pwede. Sa isang iglap ng tapang na hatid ng alak, kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hirap na pindutin ang call button. Pero sa huli, nagawa niya. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Ngunit bigla, tumigil ang pagring. Hello? Ang boses ni Liwayway sa kabilang linya. Malamig. Maingat. Puno ng pag-asa, ngunit handa sa pagkabig. Nang marinig niya ang boses nito, ang lahat ng salitang inihanda niya sa kanyang isip ay biglang naglaho. Ang tapang na dala ng alak ay biglang nawala at napalitan ng isang alon ng matinding kalungkutan at pagsisisi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Liway! Iyon lang ang nagawa niyang sabihin. Ang kanyang boses ay garalgal at basag. Mahal, ako. Hindi niya masabi ang salitang sorry. Parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang tanging nagawa niya ay umiyak sa telepono. Isang tunog ng isang durog na lalaki na walang magawa. Narinig niya ang paghinga ni Liwayway sa kabilang linya. Isang paghingang puno ng paghihintay. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Isang buntong hiningang puno ng pinal na pagkabigo. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, tumigil ang tawag. Pinatay na ni Liwayway. Nakatitig lang si Dalisay sa screen ng kanyang telepono sa pangalan ni Liwayway habang ang dial tone ay umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Doon niya napagtanto. Ang tawag na yon, ang kanyang huling pagkakataon at sinayang niya ito sa mga luhang walang saysay at sa mga salitang hindi niya kayang bigkasin. Gumuho siya sa sahig, yakap ang bote ng brandy, hinahayaan ang kadiliman at ang alak na lamunin ng kanyang kahinaan. Sa labas, ang oras ay patuloy na lumilipas. Ang 24 na oras ay halos paubos na at si Dalisay ay hindi gumawa ng kahit ano. Ang tunog ng pagputol ng tawag ay pinal at malinaw sa loob ng tahimik na apartment. Ibinaba ni Liwayway ang kanyang telepono at kasabay nito ay ang pagbagsak ng huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghawakan. Ang hikbi ng isang lasing na duwag ang nagsilbing sagot sa kanyang ultimatum. Tapos na ang paghihintay. Wala nang luhang dumaloy. Ang init ng sakit at galit ay napalitan ng isang nagyeyelong kapasyahan. Oras na, Hira, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tatag. Sumuma salamin sa determinasyong nabuo na rin sa puso ni Liwayway. Ipakita na natin sa kanila ang hinahanap nilang eskandalo. Tumango si Liwayway. Walang salita. Isang kilos lang na puno ng kahulugan. Kinuha niya ang laptop ni Clara at isinaksak ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, tumpak at walang pag-aalinlangan. Hindi na ito ang Liwayway na umiiyak sa sulok. Isa na siyang sundalong naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Umupo siya sa harap ng computer. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay diin sa seryosong ekspresyon ng kanyang mukha. Inilipat niya ang video file mula sa kanyang telepono papunta sa laptop. Ang icon ng video ay tila isang bombang naghihintay na pasabugin. Aayusin ko lang, sabi niya kay Clara habang binubuksan ang isang simpleng video editing software. Tatanggalin ko ang mga hindi importanteng bahagi.
Gusto kong kapag pinanood nila ito, wala nang paligoy-ligoy, sakit at katotohanan agad. Pinlay niya ang video. Muli niyang napanood ang multo ng kanyang masayang sarili. Ang mga ngiti, ang pagbati, ang pekeng paglalambing ni Marikit. Ang lahat ng ito ay parang eksena mula sa isang malayong panaginip. Pagkatapos ay pumasok ang figura ni Doña Perla at nagsimula ang bangungot. Ang kanyang plano ay i-cut ang video simula sa pag-akusa ng kanyang biyenan. Habang hinahanap niya ang tamang tiyempo, napansin niya ang isang kilos sa background na hindi niya napansin noon. Ang pasimpleng paglapit ni Marikit sa kanyang handbag. Ginamit niya ang slow motion feature at doon, sa mabagal na takbo, naging malinaw ang lahat. Ang pagnanakaw. Ang mabilis na paglipat ng sobre mula sa kanyang bag papunta sa clutch ni Marikit. Ayan na! Bulalas ni Clara. Huling-huli ang bruha. I-zoom in mo yan, Hira, para kitang-kita ng lahat ng huhusga sa'yo. Ngunit bago pa man niya magawa yon, may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang anino. Isang paggalaw sa likuran ni Marikit. Segundo bago nito isagawa ang pagnanakaw. Ni-rewind niya ang video. Muli niyang pinabagal ang takbo, frame by frame. Sa pagkakataong ito, hindi na si Marikit ang kanyang tinitingnan, kundi ang figura ni Doña Perla na naglalakad sa likuran nito at doon niya nakita. Hindi ito isang simpleng paglalakad lang. Sa isang iglap, isang napakaikling sandali, huminto ng bahagya si Doña Perla. Lumingon ito. Hindi sa buong paligid, kundi isang bahagyang pagpihit lamang ng ulo. Ang kanyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Marikit. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Huminto ang kanyang paghinga. Hindi ito isang sulyap ng pagkagulat. Hindi rin ito sulyap ng pagtataka. Ito ay isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin ng pag-unawa. Isang tingin na tila nagsasabing, "Sige, gawin mo na." Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Marikit nang mahuli ito ng ina. Ngunit agad itong napalitan ng pagpapatuloy. Tila ba ang tingin na yon mula kay Doña Perla ay hindi isang hadlang, kundi isang hudyat, isang basbas. Paulit-ulit niyang ni-rewind ang eksenang yon. 2 segundo lang yon sa totoong buhay, ngunit sa slow motion, ito ay isang walang hanggang kataksilan. Nag-zoom in siya. Ang mga mata ni Doña Perla ay walang emosyon, malamig at mapanuri. Alam nito. Mula sa simula, alam na nito. Ang katotohanan yon ay bumagsak sa kanya na parang isang malaking pader na bato. Hindi! Bulong ni Liwayway, ang kanyang mga kamay ay nanigas sa ibabaw ng keyboard. Nakita niya. Anong nakita, Hira? Tanong ni Clara, lumapit para tingnan ang screen. Itinuro ni Liwayway ang nagyeyelong imahe sa laptop. Ang 2 pares ng mata, ina at anak, na nagtagpo sa gitna ng isang krimen. Nakita niya si Marikit? Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na ngayon lang niya naramdaman. Alam niya na ang anak niya ang kumuha ng pera, pero ako pa rin ang pinili niyang pagbintangan. Doon gumuho ang lahat. Ang sakit na naramdaman niya mula sa sampal, mula sa pananahimik ni Dalisay ay walang-wala kumpara sa sakit na ito. Hindi lang siya biktima ng isang maling akala. Hindi lang siya napagbintangan para pagtakpan ang kasalanan ng iba. Sinadya siyang isakripisyo. Siya ang tupa na inihain sa altar para mapanatiling malinis at dalisay ang pangalan ng mga Valerio. Pinagplanuhan ito. Kahit hindi man sa salita, sa isang tingin lang ay nagkaintindihan na ang mag-ina. At siya ang kanilang napiling sirain. Ang pait ay umakyat sa kanyang lalamunan na parang lason. Ang galit ay umapoy sa kanyang dibdib, mas matindi at mas mapanira kaysa dati. Ano pang hinihintay mo? Nanggigigil na sabi ni Clara. I-post mo na yan. Ipakalat mo na para makita ng lahat ang kademonyohan ng mag-inang yan.
Itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay. Handa nang i-click ang upload. Ngunit bigla siyang huminto. Tinitigan niya ang screen, ang mga mukha ng kanyang mga kaaway. Kung ipopost niya ito ngayon, magkakaroon ng eskandalo. Masisira sila. Ngunit para sa kanya, hindi na yun sapat. Hindi na lang ito tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ikinuyom niya ito. Isang bagong plano, mas matalino, mas malupit at mas masakit. Ang biglang nabuo sa kanyang isipan. "Huwag muna," sabi niya. Ang kanyang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Tumingin sa kanya si Clara, naguguluhan. Hindi sila karapat-dapat sa mabilis na kamatayan. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng liwanag. Gusto nilang maglaro. Sige, maglalaro kami. Pero sa pagkakataong ito, sa ilalim ng aking mga patakaran. Lumipas ang 2 araw matapos ang ultimatum ni Liwayway, ngunit ang inaasahang bagyo ay hindi dumating. Walang video na kumalat, walang eskandalong sumabog sa social media. Tanging ang nakakabinging katahimikan mula sa kampo ng kanyang manugang. Para kay Doña Perla Valerio, ang katahimikang ito ay mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw o banta. Sa bawat oras na lumilipas, ang kanyang pagkabalisa ay lumalago. Ang kanyang perpektong kontrol sa sitwasyon ay unti-unting nawawala. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono, nag-aabang sa kung anong susunod na hakbang ni Liwayway. Pinabantayan niya ang social media accounts ng lahat ng kaibigan nito, ngunit wala siyang makitang kahit anong pahiwatig. Ang babaeng dati niyang minamaliit, ang babaeng akala niya ay kaya niyang durugin sa isang salita lamang, ay biglang naging isang palaisipan. Ano na naman kaya ang binabalak ng babaeng iyon? Tanong niya sa kanyang sarili, habang naglalakad-lakad sa kanyang malawak na sala. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umieko sa katahimikan ng mansyon. Sinubukan niyang magkunwaring normal ang lahat. Nag-host pa siya ng isang maliit na merienda para sa kanyang mga amiga, kung saan buong husay niyang ginampanan ang papel ng isang naaping ina na may durog na puso dahil sa kataksilan ng kanyang manugang. Ngunit sa likod ng kanyang mga pekeng luha, ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Nasaan na ang video? Bakit hindi pa niya ito inilalabas? Isang hapon, habang nag-iisa siya sa bahay, si Dalisay ay nagkukulong sa kanyang silid, habang si Marikit naman ay abala sa kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ng pamimili. Isang delivery rider ang dumating. May dala itong isang maliit na brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. "Para po kay Mrs. Perla Valerio," sabi ng rider. Kinuha niya ito nang may pagtataka. Wala siyang inaasahang anumang padala. Nang pumasok siya sa loob at isinara ang pinto, maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay 2 bagay lamang. Isang itim na USB flash drive at isang maliit na piraso ng papel na may makinilyadong mga salita, malinis at walang anumang bakas ng emosyon. Laman ng USB. Isang video na nagpapatunay sa krimen ng pagnanakaw at ang inyong pagkonsinti dito, isang malinaw na ebidensya ng paninirang puri. Ang alok, 2 milyong piso, kapalit ng aking permanenteng pananahimik, kapalit ng kaligtasan ng pangalan ng pamilya Valerio. Maghintay sa aking susunod na tagubilin para sa detalye ng pagbabayad. Huwag subukang gumawa ng anumang kalokohan. Alam ninyo kung ano ang kaya kong gawin. Nanlamig ang mga kamay ni Doña Perla. Ito na yon, ang bomba. Ngunit hindi ito pinasabog. Sa halip, ginagamit ito bilang isang banta, isang blackmail. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang laptop. Isinaksak niya ang USB. Isang video file lang ang laman nito. Pinindot niya ang play. Ang video ay malinaw. Kuha mula sa perpektong anggulo. Napanood niya ang lahat. Ang pag-arte ni Marikit, ang mabilis na pagnanakaw nito,
At pagkatapos, ang eksenang kinatatakutan niya, ang slow motion replay, ang pag-zoom in, ang kanyang sariling mga mata. Nakita niya ang kanyang sarili na naglalakad, ang paghinto, ang tingin, ang walang salitang kasunduan sa pagitan niya at ng kanyang anak. Walang duda. Kahit sinong abogado ang tingnan ito, kahit sinong investigador, iisa lang ang magiging konklusyon. Alam niya, kung hindi man niya ito plinano, kinonsinti niya ito. Isang malakas na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Ibinagsak niya ang takip ng laptop nang may matinding puwersa. Ang babaeng yon. Ang walang kwentang babaeng yon na pinulot lang nila sa kung saan. Paanong nagkaroon ito ng ganitong klaseng talino? Ganitong klaseng tapang? Ang unang naramdaman niya ay takot. Isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. 2 milyon. Isang halaga na kayang-kaya niyang bayaran. Ngunit ang pagbabayad ay nangangahulugan ng pagkatalo. At si Doña Perla Valerio ay hindi kailanman natatalo. Habang humuhupa ang takot, isang mas pamilyar na damdamin ang pumalit. Galit. Isang nag-aapoy na galit. "Hayop ka, liwayway!" Bulong niya sa hangin. "Akala mo kaya mo akong takutin?" Sa halip na mataranta, isang malamig at mapanganib na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Doña Perla. Ang blackmail ay isang laro para sa 2 tao. At sa larong ito, siya ang laging gumagawa ng mga patakaran. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit hindi ang numero ng kanyang abogado ang kanyang tinawagan. Hindi rin ang numero ng kanyang mga anak. Nag-scroll siya sa kanyang contact list, pababa sa mga pangalang matagal na niyang hindi tinatawagan. Mga pangalang nakatago sa ilalim ng mga code name. Mga taong gumagawa ng maruruming trabaho na hindi kayang gawin ng mga nakasuit na abogado. Pumili siya ng isang numero. "Hello, Falcon?" sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. "May isang maliit na problema akong kailangan mong ayusin." Ang alok ni Liwayway ay hindi isang bagay na kanyang tatanggihan. Ito ay isang bagay na kanyang dudurugin. Ang text message ay dumating kinabukasan, eksaktong 9:00 niyang umaga. Galing ito sa isang numerong hindi rehistrado. Maikli lang ang mensahe, ngunit malinaw. "Isang abogadong nagngangalang Attorney Sandoval ang makikipagkita sa iyo. 3 p.m. The Daily Grind Cafe, Magsaysay Avenue. Siya na ang magdadala ng cash. Mag-isa kang pumunta. Dalhin mo ang original copy ng video." Nabasa ni Liwayway ang mensahe ng 3 beses. Ipinakita niya ito kay Clara. "Masyadong madali," sabi ni Clara. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, bibigay na lang sila ng ganoon. Isang cafe sa hapon. Parang may mali, Hira. Iyon din ang nasa isip ni Liwayway. Ang isang Doña Perla Valerio na handang yurakan ang kanyang dangal sa harap ng maraming tao ay hindi isang taong basta-basta na lang susuko sa isang blackmail. Ang babaeng tumawag sa mga tauhan para ayusin ang isang problema ay hindi gagawa ng isang transaksyon sa isang pampublikong lugar ng walang hidden agenda. "Alam ko," sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng telepono. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay isang bitag. "Anong gagawin mo? Huwag mong sabihing pupunta ka pa rin?" Nag-aalalang tanong ni Clara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Isang lindang ngiti na hindi pa nakikita ni Clara dati. Puno ito ng talino at panganib. "Oo, pupunta ako. Pero hindi ako pupunta roon para kunin ang pera. Pupunta ako roon para kolektahin ang susunod na ebidensya." Binalangkas niya ang kanyang plano kay Clara. Ang bawat detalye ay pinag-isipan. May mga sandali ng takot sa kanilang pag-uusap, ngunit sa huli, ang nanaig ay ang tiwala ni Liwayway sa kanyang plano at ang suporta ni Clara sa kanyang desisyon. Hindi na ito isang simpleng paghingi ng pera.
Isa na itong laro ng chess at si Liwayway ay handang isakripisyo ang isang pawn para mahuli ang reyna. 3:00 ng hapon, pumasok si Liwayway sa The Daily Grind Cafe. Gaya ng inaasahan, hindi ito gaanong matao. Pumili siya ng isang mesa sa sulok, malapit sa isang glass window, kung saan tanaw niya ang labas. Nag-order siya ng isang tasa ng kape na hindi naman niya talaga iinumin. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at pananabik. Sa loob ng kanyang bag ay ang kanyang telepono at isang pekeng USB drive, isang blankong drive na kamukhang-kamukha ng orihinal. Ang totoong video ay ligtas na nakatago sa cloud at sa isa pang kopya na nasa pag-iingat ni Clara. Nagpanggap siyang abala sa kanyang telepono, ngunit ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaking nakabarong na may dalang itim na briefcase ang pumasok. Attorney Sandoval marahil, ngunit hindi ito lumapit sa kanya. Sa halip umupo ito sa isang mesa malapit sa counter, nag-order ng kape at binuksan ang kanyang laptop na para bang may hinihintay. Pagkatapos ng 5 minuto, 2 lalaki ang pumasok sa cafe. Parehong malalaki ang katawan, naka-plain na t-shirt at may mga tingin na hindi mapakali. Sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Hindi sila umorder. Tumayo lang sila malapit sa pinto na para bang mga security guard. Doon na nakumpirma ni Liwayway. Tama ang kanyang hinala. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa numerong yon kanina. Nasaan ang USB? Ibigay mo na sa abogado. Ngumiti si Liwayway. Sumagot siya. Nasa akin. Paalisin mo muna ang mga aso mo sa pinto. Halos 1 minuto ang lumipas bago nagkaroon ng sagot. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ibigay mo na ang USB o wala kang makukuha. Ito na ang hudyat. Alam niyang hindi na sila maghihintay pa. Itinago niya ang kanyang telepono, kinuha ang kanyang bag, at dahan-dahang tumayo na para bang aalis na. Sa sandaling iyon, ang 2 lalaki mula sa pinto ay mabilis na lumapit sa kanya. Bago pa man makasigaw ang ibang customer, ang isa ay humarang sa kanyang daan, habang ang isa naman ay marahas na hinablot ang kanyang handbag mula sa kanyang balikat. Akin na yan! Sigaw niya. Ginawa ang kanyang boses na puno ng takot at pagkabigla. Bahagi ng kanyang plano. Manahimik ka kung ayaw mong masaktan, sabi ng lalaking humablot sa bag. Mabilis nilang binuksan ito, dinukot ang pekeng USB drive at hindi na pinansin ang iba pang laman. Nakuha na namin, sabi ng isa sa kanyang kasama. Ang abogado sa kabilang mesa ay hindi man lang tumingin, abala pa rin sa kanyang laptop. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang ibang mga customer ay natigilan. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nang akmang tatalikod na ang 2 lalaki para tumakas, isang malakas na sigaw ang pumuno sa cafe. Magnanakaw! Tulungan niyo kami! Hindi yon ang boses ni Liwayway. Iyon ang boses ni Clara na biglang lumabas mula sa kusina ng cafe kasama ang 2 uniformadong security guard ng gusali. Si Clara pala ay kanina pa roon, nakipag-usap sa manager, isang kaibigan ng kanyang pinsan, at ipinaliwanag ang posibleng mangyari. Ang 2 lalaki ay nataranta. Sinubukan nilang itulak ang mga guard para makatakas, ngunit sila ay napalibutan na. Kasabay nito, si Liwayway na hindi na nagpapakita ng takot ay itinaas ang kanyang telepono. Mula pa kanina, bago pa man siya tumayo, pinindot na niya ang record button at nagsimula ng isang secret live stream sa isang dummy account na tanging si Clara at ilang piling kaibigan lang ang nakakaalam. Ang kamera ay nakatutok sa nagkakagulong eksena, sa 2 magnanakaw na nahuhuli, at sa abogado sa sulok na ngayon ay nagmamadaling inaayos ang kanyang gamit. Sinusubukang umalis ng hindi napapansin. Ang bitag ay hindi para kay Liwayway.
Ito ay para sa kanila. At sila ay pumasok dito nang walang kaalam-alam. Ang balita tungkol sa gulo sa The Daily Grind Cafe ay hindi sumabog sa social media gaya ng inaasahan ni Dalisay. Ito ay mas malala. Kumalat ito na parang lason sa pamamagitan ng mas mabilis at mas personal na paraan. Chismis. Ang mga video na kuha mula sa cellphone ng iilang customer ay ipinasapasa sa mga private group chat ng mga mayayaman at makapangyarihan sa kanilang syudad. Walang pangalan ni Doña Perla na binanggit, ngunit ang pagkakakilanlan sa abogado ng mga Valerio at ang paglalarawan sa isang babaeng kamukha ng manugang nila ay sapat na. Ang pangalan ng pamilya Valerio ay nabahira ng putik. Sinubukan ni Doña Perla na kontrolin ang sitwasyon. Nagbayad siya para patahimikin ang security agency ng gusali. Pinagbantaan niya ang manager ng cafe, ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay nagsimula ng kumalat. At para kay Dalisay, ang bawat araw ay isang paglubog sa mas malalim na bangungot. Isang Lunes ng hapon, habang pilit niyang tinatapos ang ilang trabaho sa kanyang home office, narinig niya ang malalakas na katok at sigawan mula sa labas ng kanilang gate. "Hoy, Marikit Valerio, magbayad ka ng utang mo." Ang sigaw ay malakas, bastos, at puno ng banta. Sumilip si Dalisay mula sa bintana. Dalawang lalaking nakamotorsiklo, may mga itsurang siga, ang nasa labas ng kanilang marangyang gate. Pinapalo nila ito habang sumisigaw. Tinitiyak na maririnig ng buong Villa Esmeralda. Nakita niya ang kanilang mga kapitbahay na sumisilip mula sa kanilang mga bintana, ang mga hardinero at katulong ay nagbubulungan. Ang Villa Esmeralda, ang kanilang santuwaryo ng karangyaan at respeto, ay naging isang entablado para sa kanilang kahihiyan. Bumaba si Dalisay at naabutan niya ang kanyang ina na galit na kausap ang chief security ng kanilang subdivision sa telepono. Si Marikit naman ay nagkukulong sa kanyang kwarto, umiiyak sa takot. Pagkatapos ng ilang oras at sa tulong ng malaking lagay mula kay Doña Perla, napaalis din ang mga lalaki. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang chismis ay may bago na namang sangkap. Hindi lang pala iskandalosa ang pamilya Valerio, baon pa sila sa utang. Kinabukasan tumawag ang telepono ni Dalisay. Ito ang tawag na kinatatakutan niya. Sa kabilang linya ay ang personal assistant ni Mr. Tan, ang pinakamalaki nilang investor at business partners sa kanilang construction firm. "Mr. Valerio," sabi ng babae sa kabilang linya. Ang boses ay formal at malamig. Ipinapasabi po ni Mr. Tan sa Miss Marta na he is pulling out his investments from the upcoming mall project, effective immediately. Nanlamig si Dalisay. "Ano? Bakit ibahit? May problema ba sa plano?" Narinig niya ang pagbuntong hininga ng assistant. "Sir, Mr. Tan feels that there is too much reputational risk involved with associating with your family at this time. Ang pamilya Tan po ay iniiwasan ang anumang uri ng kontrobersya." Kontrobersya? Iyon ang salita. Ang kanilang maliit na problema sa pamilya ay isa na ngayong panganib sa kanilang negosyo. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Dalisay sa kanyang upuan, nakatitig sa kawalan. Ang gusaling pinangarap niyang itayo, ang proyektong magpapatunay sana sa kanyang sarili, ay gumuho bago pa man masimulan ang pundasyon. Gumuho dahil sa isang kasinungalingang pinili niyang panindigan. Ang sunod-sunod na kamalasan ay nagtulak kay Marikit sa bingit ng kanyang katinuan. Gabi-gabi ay umiiyak ito, takot na baka bumalik ang mga nagpapautang. Isang gabi, hindi na nito nakayanan. Pinuntahan nito si Dalisay sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay namumugto. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Wala na ang dating kumpiyansa at arte. "Kuya," sabi nito, humihikbi. "Kuya, tulungan mo ako." "Ano na naman ito, Marikikit?" Pagod na tanong ni Dalisay. Yung pera."
Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi, yung pera na nawala. Kuya, kailangan ko talaga yon. May utang ako. Tumingin lang si Dalisay sa kanya naghihintay. Malaki. Pagpapatuloy nito. Malaki ang utang ko, kuya. Sa sugal. Ang salitang yon ay tumama kay Dalisay na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang lahat ng ito, ang pag-akusa kay Liwayway, ang kahihiyan, ang pagkasira ng kanyang pagsasama, ang pagguho ng kanilang negosyo, lahat dahil sa sugal. Ilang beses na akong natalo, sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay desperado. Akala ko mababawi ko. Pinalaki lang nila, nang pinalaki ang interes. Pinagbantaan nila ako, kuya. Sabi nila, kung hindi ako makakabayad bago matapos ang taon, sisirain nila ang buhay ko. Kaya ko. Kaya ko nagawa yon kay Ate Liway. Patawarin mo ako, kuya. Natakot lang ako. Napatayo si Dalisay. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Isang nakakapangilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang kapatid. Ang kapatid na ipinagtanggol niya. Ang kapatid na naging dahilan ng pagtalikod niya sa kanyang asawa. Bumaba siya sa sala. Naabutan niya ang kanyang ina na naglalakad-lakad. Hawak ang telepono. Kasalanan lahat to ng babaeng yon. Narinig niyang sabi nito. Simula nang dumating siya sa pamilyang to, puro kamalasan na lang ang dala niya. Tumingin si Dalisay sa kanyang ina na patuloy sa pagtanggi sa katotohanan. Tumingin siya sa hagdanan kung nasaan si Marikit na umiiyak para sa sarili nitong kapakanan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver picture frame sa ibabaw ng piano, ang wedding picture nila ni Liwayway. Nakita niya ang kanilang mga nakangiting mukha. Ang saya sa mga mata ni Liwayway, ang pag-asa, ang pagmamahal. Isang buhay na puno ng kapayapaan at katotohanan. Isang buhay na winasak niya. Pinili niya ito. Pinili niya ang sigawan, ang kasinungalingan, ang gulo. Pinili niya ito kaysa sa kapayapaan, sa dignidad at sa pagmamahal ni Liwayway. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagguho, hindi ng negosyo, hindi ng pangalan ng pamilya, kundi ng kanyang sariling kaluluwa. Lahat ay nawala. At ngayon niya lang napagtanto na ang pinakamahalagang nawala sa kanya ay hindi ang pera o ang reputasyon, kundi ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napasandal siya sa pader. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi dahil sa alak, kundi dahil sa purong sakit at pagsisisi. Gumuho siya at umiyak na parang isang batang nawalan ng lahat. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nasa kamay na ni Liwayway. Ang unang video, ang pagnanakaw, ang pagsasabwatan ng mag-ina, ang sampal, ang pagtataksil. Ito ang puso ng kasinungalingan. Ang pangalawang video, ang tangkang pagnanakaw sa cafe, ang bitag na sila mismo ang nahulog. Ito ang patunay ng kanilang karahasan at desperasyon. Ang mga tsismis na naririnig niya mula sa mga kaibigan ay nagsasabi sa kanya na ang pundasyon ng pamilya Valerio ay nagsisimula ng gumuho. Ang kanilang reputasyon ay nababasag. Ang kanilang negosyo ay nanganganib. Sila ay mahina na. Ngayon na ang tamang oras, Hira, sabi ni Clara, habang pinagmamasdan si Liwayway na nakaupo sa harap ng laptop. Wala na silang lakas para lumaban pa. Tumingin si Liwayway sa kaibigan. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tapos na ang paghahanda. Tapos na ang paglalaro ng chess. Ito na ang sandali ng checkmate. Alam ko, sagot niya. Oras na para tapusin ang kwento. Binuksan niya ang kanyang Facebook account. Hindi sa isang dummy account. Hindi sa isang anonymous na page. Sa kanyang sariling personal na profile kung saan ang kanyang pangalan at mukha ay malinaw na nakikita.
Sinimulan niyang i-type ang mga salita. Hindi ito isang simpleng post. Ito ay isang salaysay, isang paglalantad, isang pagpapalaya para sa lahat ng humusga, naniwala, at nagkalat ng kasinungalingan. Ito ang aking kwento. Isinalalaysay niya ang lahat simula sa unang araw niya bilang manugang ng mga Valerio. Ang mga masasakit na salita, ang pagmamaliit, ang walang katapusang pagsusumikap niyang makuha ang kanilang pagtanggap. Isinulat niya ito, hindi para kaawaan, kundi para ipaintindi ang konteksto ng kanyang pagtitiis. Pagkatapos, isinalaysay niya ang nangyari noong gabing iyon ng bagong taon. Ang bawat detalye ng akusasyon, ang bawat salitang binitawan. Hindi siya nagdagdag ng anumang drama. Isinulat lamang niya ang mga hubad na katotohanan. Sabi nila, ako raw ay isang magnanakaw, isang marahas na asawa, isang walang utang na loob, na manugang. Ngayon, hayaan ninyong ang ebidensya ang magsalita. Habang nagtatype siya, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng paglaya. Ang bawat salitang kanyang itinitype ay parang pag-aalis ng isang mabigat na tanikala na matagal nang nakapulupot sa kanyang puso. Ang bawat pangungusap ay isang hakbang papalayo mula sa babaeng durog at inaapi. Sa dulo ng kanyang mahabang post, isinulat niya ang pinakamahalagang bahagi. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang ninakaw na pera. Ito ay tungkol sa isang ninakaw na dangal. Ito ay tungkol sa isang sistema ng pamilya na handang sirain ang isang inosenteng tao para lamang maprotektahan ang kanilang maruming pangalan. Ang katahimikan ay hindi laging ginto. Minsan, ito ay isang pagkonsinti sa kasamaan. Ngayon, pinipili ko ng hindi manahimik. Sa ilalim ng kanyang salaysay, inattach niya ang 2 video file. Ang unang video na may caption na Ang Katotohanan sa Gabi ng Bagong Taon. Ang pangalawang video na may caption na Ang Bitag sa Cafe. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Clara na tumango sa kanya bilang pahiwatig ng buong pusong suporta. Pagkatapos, nang walang anumang pag-aalinlangan, inilipat niya ang cursor sa post button at pinindot niya ito. Isang pakiramdam ng gaan ang bumalot sa kanya na para bang isang napakabigat na bagahe ang biglang inalis sa kanyang mga balikat. Tapos na. Ang katotohanan ay pinalaya na niya. Ang unang ilang minuto ay tahimik. Pagkatapos, nagsimula ito. 1 like. Pagkatapos ay 5, 10, 1 share. Pagkatapos ay 20, 50. Ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil sa ibabaw ng mesa. Ang mga notifications ay dumadaloy na parang isang rumaragasang ilog. Mga komento, mga friend requests, mga private messages. Oh my God, Hira! Bulong ni Clara na nakatingin din sa sarili niyang telepono. Nagtitrending ka. Ang post ay sumabog. Ang video ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang mga taong dating humusga kay Liwayway ay ang siya na ngayong unang-unang nagpahayag ng kanilang galit laban sa mga Valerio. Walang hiya ang mag-inang yan. Kitang-kita sa video. Ang duwag ng asawa. Nakakahiya maging lalaki. Masagad justice for Liwayway. Grabe ang ginawa sa kanya. Cancel the Valerios. Boycott their businesses. Ang kwento ay naging viral. Kinuha ito ng mga maliliit na vloggers, pagkatapos ay ng mga sikat na online influencers. At sa loob ng ilang oras, ito na ang pangunahing usap-usapan sa buong bansa. Ang pangalan ng pamilya Valerio ay hindi na lang nabahiran ng putik. Ito ay tuluyan ng nilamon ng kumunoy. Ang paghuhukom ay hindi na nagmula sa korte. Ito ay nagmula sa bayan. At ito ay mabilis, walang awa at pinal. Sa gitna ng kaguluhan, isang partikular na notification
ang nakakuha ng pansin ni Liwayway. Isang message request. Galing ito sa isang babaeng nagpakilalang si Karen David, isang researcher mula sa isang kilalang primetime news program. Miss Liwayway di Makulangan, nabasa po namin ang inyong post at napanood ang inyong mga video. Nais po sana naming kunin ang inyong panig sa isang exclusive interview. Handa po kaming ibigay sa inyo ang aming platform para marinig ng buong bansa ang inyong buong kwento. Tinitigan ni Liwayway ang mensahe. Ito na ang huling yugto, ang pagkakataong selyuhan, ang kapalaran ng mga taong sumira sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa simpleng paghihiganti. Ito na ay tungkol sa pagbibigay ng boses sa lahat ng mga babaeng inabuso at pinatahimik. Tumingin siya kay Clara, isang bagong apoy ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Sabihin mo sa kanila, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Payag ako. Hindi ko ba? Ang paghuhukom ay hindi dumating na parang isang malakas na kulog. Dumating ito na parang isang baha, isang marumi, at hindi mapigilang agos ng galit mula sa publiko na unti-unting nilamon ang lahat ng pundasyon ng pamilya Valerio. Para kay Dalisay, ang bawat araw pagkatapos ng viral post ni Liwayway ay isang bagong yugto ng impyerno. Ang kanilang marangyang mansyon sa Villa Esmeralda ay naging isang kulungan. Hindi na sila makalabas nang hindi nahaharap sa mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay o sa mga bulungan ng mga gwardiya sa kanilang gate. Ang kastilyong buhangin na buong buhay na ipinagmalaki ng kanyang ina ay unti-unti nang tinatangay ng alon. Ang unang bumagsak ay si Marikit. Pumasok ito isang hapon mula sa trabaho, 2 oras na mas maaga kaysa sa dati. Walang laman ang kanyang mga kamay. Wala ang mga paper bag mula sa mga mamahaling butik na lagi niyang dala. Ang kanyang mukha, na dating laging puno ng kolorete at kumpiyansa, ay blanko at walang buhay. Sa kanyang likuran, dala ng kanilang driver ang isang kahon na puno ng kanyang mga personal na gamit mula sa opisina. Anong nangyari? Tanong ni Dalisay, bagamat alam na niya ang sagot. Hindi tumingin sa kanya si Marikit. Dumiretso lang ito sa hagdan. Tinanggal na nila ako, kuya, sabi nito. Ang boses ay mahina at walang emosyon. Sabi ng HR, isa raw akong reputational liability sa kumpanya. Pinasamahan pa nila ako sa gwardiya palabas ng building na parang isa akong kriminal. Sinundan siya ng tingin ni Dalisay habang paakyat ito sa kanyang silid. Walang luha, walang sigaw. Tanging isang nakakabinging katahimikan ng isang taong natalo. Ang kapatid niyang laging nakukuha ang lahat ng gusto ay sa wakas ay pinagbayad sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang respeto. Ang pangalawang bumagsak ay ang reyna mismo, si Doña Perla. Sinubukan nitong lumaban. Naglabas ito ng isang opisyal na pahayag sa pamamagitan ng isang mamahaling PR firm. Tinatawag ang mga video ni Liwayway na malisyoso, edited, at isang malinaw na kaso ng paninirang puri. Ngunit walang naniwala. Ang mga video ay masyadong totoo, masyadong hilaw. Pinanood ni Dalisay ang kanyang ina na unti-unting nag-iisa. Ang teleponong dati walang tigil sa pagtunog mula sa mga tawag ng kanyang mga amiga ay nanatiling tahimik. Isang araw, narinig niya itong kausap sa telepono si Tita Carmen, ang pinakamalapit nitong kaibigan. Carmen, darating ka ba sa Sabado? Itutuloy pa rin natin ang ating weekly high tea. Narinig ni Dalisay ang desperasyon sa boses ng kanyang ina. Ah, may biglaan kang lakad. Ganoon ba? Sige, sa susunod na lang. Ibinaba ni Doña Perla ang telepono. Napaupo ito sa kanyang paboritong silya sa sala, nakatingin sa kawalan.
Ang babaeng laging sentro ng atensyon, ang nagahari-harian sa alta sosyedad, ay biglang naging isang outcast. Ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa opinyon ng iba. At ngayong ang opinyon na yon ay bumaliktad. Wala siyang natira. Isa na lamang siyang matandang babae sa isang malaki at malungkot na bahay. Habang pinapanood niya ang pagguho ng kanyang pamilya, isang bagay lang ang nasa isip ni Dalisay, si Liwayway. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Kailangan niyang makausap ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ang mga bagay-bagay kahit na alam niyang imposible na. Hinarang na siya ni Liwayway sa lahat ng social media at sa kanyang telepono. Ang tanging paraan ay puntahan ito. Nagmaneho siya sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat metro na kanyang tinatakbo. Pinuntahan niya ang apartment ni Clara, ang tanging lugar na alam niyang maaaring kinaroroonan ni Liwayway. Nang makarating siya, bumaba siya ng sasakyan at naglakad sa ilalim ng buhos ng ulan patungo sa pinto. Kumatok siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bumukas ang pinto, ngunit hindi si Liwayway ang kanyang nakita. Si Clara. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkasuklam. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig na tanong nito. "Clara, parang awa mo na." Pagmamakaawa ni Dalisay, ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok at damit. "Kailangan kong makausap si Liwayway, kahit 1 minuto lang." Tumawa si Clara, isang tawang walang bahid ng saya. 1 minuto? Binigyan kanya ng 3 taon, Dalisay. Binigyan kanya ng 24 na oras. Sinayang mo lahat. Anong sasabihin mo sa kanya ngayon na wala ka nang sasabihin noon? "Magpapaliwanag ako. Hihingi ako ng tawad." Umiling si Clara. Ang kanyang muka ay matigas na parang bato. Huli na ang lahat. Wala na siyang kailangan mula sa'yo. Wala na siyang pakialam sa mga paliwanag mo. Ang tanging gusto niya ngayon ay kalimutan na nag-exist ka sa buhay niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa mukha ni Dalisay. Iniwan siyang nakatayo roon, basang-basa, talunan, at mag-isa. Bumalik siya sa kanyang sasakyan, basag ang puso. Doon niya natanggap ang katotohanan, tapos na talaga. Pagdating niya sa bahay, may isang lalaking nakauniporme ang naghihintay sa labas ng kanilang gate. Isang process server. May dala itong isang malaking brown envelope. "Para po kay Mr. Dalisay Valerio," sabi ng lalaki. Iniabot sa kanya ang sobre. Pumirma siya nang may nanginginig na kamay at kinuha ito. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang kanyang damit ay tumutulo pa rin sa sahig na marmol. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, may mga opisyal na dokumento. Sa pinakaibabaw, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Republic of the Philippines Regional Trial Court Petition for Annulment of Marriage. At sa ilalim nito, isa pang dokumento. Civil Case Num. 14344 Liwayway Dima Colangan Valerio versus Perla Valerio, Marikit Valerio, and Dalisay Valerio for damages due to libel and grave oral defamation. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang opisyal na deklarasyon ng kanyang pagkatalo. Hindi na lang ito isang away pamilya. Hindi na lang ito isang social media scandal. Isa na itong laban sa korte. At alam niyang sa simula pa lang, talo na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang alikabok na nilikha ng eskandalo ay unti-unti nang humupa. Ngunit ang mga bakas na iniwan nito ay permanente. Ang pangalan ng pamilya Valerio ay naging isang babala, isang kwentong bayan tungkol sa hubris at pagbagsak. Ngunit para kay Liwayway, ang 6 na buwan na yon ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa kanya. Ito ay 6 na buwan ng dahan-dahang paghilom, pagbangon at muling pagtuklas sa sarili. Ang araw ng huling pagdinig para sa kanyang annulment
ay isang maaliwalas na umaga ng Hunyo. Pumasok si Liwayway sa gusali ng korte na may tindig na malayo sa babaeng umiiyak na pinalaya sa isang mansyon 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang simpleng bestida at flat na sapatos ay nagpapakita ng isang kumpiyansang hindi na nakadepende sa pag-aproba ng iba. Sa kanyang tabi, laging naroon si Clara. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya sila. Si Doña Perla, na tila tumanda ng 10 taon, ang dating nag-aapoy na mga mata ay ngayoy bahagyang malamlam. Si Marikit, na payat at walang kislap, nakatago sa likod ng kanyang ina. At si Dalisay, nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang saglit. Sa mga mata ni Dalisay, nakita ni Liwayway ang isang karagatan ng pagsisisi at kalungkutan. Ngunit sa sarili niyang puso, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagtanggap at pagpapasya. Isa na lamang siyang estranghero mula sa isang nakaraang buhay. Ang desisyon ng korte ay mabilis at pabor sa kanya. Dahil sa bigat ng ebidensya mula sa mga video at sa mga testimonya, hindi na nagawang lumaban pa ng pamilya Valerio. Nagkaroon sila ng isang settlement, isang malaking halaga, bilang danyos perwisyos para sa paninirang puri, at ang pagpapawalang bisa sa kanilang kasal. Paglabas ni Liwayway sa gusali ng korte, sinalubong siya ng sikat ng araw. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Sa wakas, tapos na. Legal, opisyal, malaya na siya. Hindi ginamit ni Liwayway ang perang nakuha niya sa settlement para sa luho. Ang isang bahagi nito ay agad niyang ipinadala sa probinsya para sa tuloy-tuloy na gamutan ng kanyang ina na ngayon ay malakas na at nakakangiti ng muli. Ang natitirang bahagi ay ipinuhunan niya sa isang paangarap na matagal na niyang itinatago, isang maliit na coffee shop. Ilang buwan pa ang lumipas sa isang tahimik na kalye na malayo sa magulong syudad. Isang maliit na shop ang nagbukas. Ang pangalan sa itaas ng pinto ay simple lang, Kalinaw. Ang salitang Bisaya para sa kapayapaan. Ang loob ng shop ay sumasalamin sa pangalan nito. Puno ito ng mga halaman, mga libro, at amoy ng bagong timplang kape. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang bawat silya, bawat tasa, bawat disenyo sa pader ay pinili niya. Ito ay isang lugar na itinayo hindi ng pera ng iba, kundi ng sarili niyang mga kamay at pangarap. Sa araw ng pagbubukas, ang shop ay puno ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Si Clara, ang kanyang mga pinsan, at ang kanyang masayang ina na naglakbay pa mula sa probinsya para masaksihan ang tagumpay ng kanyang anak. "Anak, sobrang ipinagmamalaki kita," sabi ng kanyang ina, habang hawak ang kanyang mga kamay. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Ngumiti si Liwayway. "Para po sa inyo ito, Nay." Habang abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang mga bisita, isang delivery boy ang pumasok na may dalang isang maliit na sulat. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging ang pangalan niya lang ang nakasulat. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, umupo siya sa isang bakanteng sulok at binuksan ang sulat. Pamilyar ang sulat kamay. Galing ito kay Dalisay. "Liway, alam kong wala na akong karapatang tawagin ka sa pangalang yan. Nais ko lang sabihin ang mga bagay na dapat kong sinabi noon pa. Patawad. Patawad sa bawat segundong nanatili akong tahimik. Patawad sa aking kaduwagan. Patawad dahil mas pinili ko ang anino ng aking pamilya kaysa sa liwanag na dala mo sa buhay ko. Sinira ko ang lahat dahil sa takot. Narinig ko ang tungkol sa iyong coffee shop. Sana ay maging matagumpay ito. Karapat-dapat ka sa lahat ng kapayapaan at kaligayahan sa mundo. Ito na siguro ang huling beses na susubukan kong makipag-ugnayan sa iyo. Paalam, Liway, at salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tapang, isang aral na huli ko nang natutunan. Nagmamahal,
kahit hindi na karapat-dapat. Dalisay binasa ni Liwayway ang sulat. Sa pagkakataong ito, wala ng pait, wala ng galit, tanging isang tahimik na pagtanggap. Ang sulat na ito ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa kapatawaran ni Dalisay sa kanyang sarili. Hindi niya sinunog ang sulat. Hindi rin niya ito itinago sa isang espesyal na lugar. Maingat niya itong tiniklop at inilagay sa loob ng isang lumang kahon kasama ng iba pang mga alaala ng kanyang nakaraan. Mga bagay na hindi na niya kailangang balikan, ngunit nagsilbing bahagi ng kung sino siya ngayon. Tumayo siya at bumalik sa counter. Isang customer ang nakangiting nag-o-order. Nginitian niya ito pabalik. Isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso. Sumulyap siya sa labas ng malaking bintana ng kanyang coffee shop. Ang sikat ng araw sa hapon ay kulay ginto. Nagbibigay liwanag sa mga taong naglalakad sa labas. Payapa ang lahat. Ang unos ay tapos na. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng kadiliman, ang kanyang sariling liwayway, ang kanyang sariling bukang liwayway, ay dumating na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwento na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya nating tiisin, kundi sa ating kakayahang tumayo para sa ating sarili kapag tayo ay inaapi. Ipinakita niya sa atin na ang pagpapatawad ay posible, ngunit hindi ito nangangahulugan ng paglimot o pagbabalik sa mga taong minsan nang sumira sa atin. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa pagpapalaya sa nakaraan at sa matapang na pagharap sa isang bagong simula na tayo mismo ang humubog. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanyang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? Nakarelate po ba kayo? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po ninyo sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.